Carlos Castillo, halika. 3 taon na. Ito ang sahod mo, 50,000 piso. Kunin mo at umalis ka na. 50,000, Diego Garcia. Noong una napagkasunduan nating 50,000 kada taon, 3 taon 150,000. At nitong 3 taon, nagpupuyat at gumising ako ng maaga. Ang bakahan mula 20 ay naging 120. Ang mga baka na ito na ilalabas. Maaring ibenta ng milyon. Ano ang kinalaman mo sa milyong iyon? Akin ang mga baka, akin ang lugar. Sino ka ba? Isa kang tagapag-alaga ng baka. Sasabay kahit agi ko ng 50,000 ay dahil sa pagkakamag-anak. Oo. Huwag kang maghindi marunong. Sinasabi ko sa iyo, sa labas, umupa ng tagapag-alaga ng baka. 1 buwan mga libo lang. 3 taon, mahigit 30,000 lang. Binigyan ka ng 50,000, nakinabang ka pa. 3 taon na ang nakalipas, hiniling ninyo akong bumalik at tumulong. Sabi ninyo lalago ang bakahan. Bibigyan ako ng 30% bahagi. Naniwala ako, nag-resign ako sa trabaho sa lungsod. 3 taon. Mahigit 1,000 araw at gabi, natulog ako sa kulungan ng baka. Nagpuyat para magsilang ng mga baka. Sa gitna ng malakas na niebe, hinanap ang nawawalang baka. Ang mga sugat ko. Halaga lang ng 50,000, bahagi ng kumpanya. Nanaginip ka? Sinabi ko lang ng basta-basta. Sineseryoso mo. Kung marunong kang umunawa, kunin mo ang pera at umalis. Huwag kang mag-abala dito. Ay, ang galing mo magsalita. Ikaw naman ay isang mahirap na bata sa baryo. Kung hindi ka tinanggap ni Diego Garcia, wala ka nang makakain. Ngayon natututo ka na makipagtawaran sa amo. Napakasama naman ni Diego Garcia. Sa 3 taon talagang pinaghirapan ni Carlos Castillo. Pumayat ng husto. Shh, mahina lang. Si Diego Garcia ay dominante sa baryo. Kapag nagalit mo siya, walang maganda para sa atin. Ano ang tinitingnan ninyo? Asikasuhin ninyo ang sarili ninyong bagay. Sige. 50,000, sige. Diego Garcia. Tatanggapin ko ang perang ito. Ngunit tandaan mo ito, ang 50,000 ngayon, pagsisisihan mo ito sa buong buhay mo. Narinig mo ba, binabantaan niya ako. Gamit ang 50,000 mo, uminom ka ng hangin? Ay, natakot ako. Kapag yumaman ka, huwag kang lalapit sa amin. Hindi namin kayang abutin ang estado mo. Tatlong taon, parang pinakain sa aso. Ngunit isang araw, papatayuin ko sila at ibabalik nila ang pera sa akin. Papatayuin ko sila at ibabalik nila ang pera sa akin. Carlos Castillo. Bakit ka nandito? Hindi ba maganda ang trabaho mo kay Diego Garcia? Manuel. Gusto kong kunin ang lupang binabaha sa silangan ng baryo. Ano? Ano ang sinabi mo? Yung lupang binabaha? Yung kahit damo ay hindi tumutubo. Bakit mo naman gagawin yon? Yung lupa, huwag nang sabihin na magtanim ng pananim. Kahit asong gala ay hindi pumupunta. 50,000 piso para sa 5 taon. Manuel, pwede ba nating pirmahan ang kontrata ngayon? Carlos Castillo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Niloko ka ba ni Diego Garcia? Ang sino mang kumuha ng lupaing ito ay malulugi. Hindi mo pwedeng sayangin ang pinaghirapan mong pera. Manuel. May plano ako. Mababa ang lupaing ito, pero maganda ang pinagkukunan ng tubig. Kung aayusin, pwedeng itanim ng damo para sa mga baka. Gusto kong mag-alaga ng baka. Magtanim ng damo. Alam mo ba kung magkano ang gagastusin para ayusin ang lupaing yon? Ang pagpapatuyo, pagpupuno at pagpapalit ng lupa ay hindi bababa sa 80,000 hanggang 100,000 piso. 50,000 piso lang ang pera mo. Kung ibibigay mo lahat sa upa, ano ang gagamitin mo para ayusin? Ako na ang gagawa. Huhukayin ko ng paisa-isa. Pupuno ako ng paisa-isang sasakyan. Manuel, tulungan mo na lang ako. Ikaw talaga anak. Katulad ng tatay mo, matigas ang ulo. Sige, papagawa ko ang kontrata. Pero sasabihin ko na ngayon, kung malugi ka, huwag ka nang lumapit sa akin. Narinig nyo na ba? Si Carlos Castillo ay gumastos ng 50,000 piso para kunin ang lupang binabaha sa silangan. Yung pinakamasamang lupa sa baryo natin. Diyos ko, noong bata ako, nahulog ako doon. Muntik na akong malunod. Walang tumutubo doon. Ginamit niya ang 50,000 piso para punan ang walang katapusang hukay. Narinig ko si Diego Garcia ay nagbigay lang sa kanya 50,000 piso bilang sahod. Gusto niyang gawin ito ng mag-isa. Pero ang lupaing iyon, baka hindi na niya mabawi ang puhunan. Ay nako, Carlos. Baliw ka ba? Talagang kinuha mo itong basurang lupa? Nung narinig ko, akala ko gawa-gawa lang ng iba. Ito lang, mag-aalaga ka ng baka. Diego, tingnan mo itim ng tubig. Kapag ininom ng baka, siguradong magtatae.
Carlos, nababaliw ka na ba kay Diego? Itong lupa, wala ngang tumutubong damo. Ano ang ipapakain mo sa baka? Kakainin mo ang hangin? Itong damo, ayaw kainin ng tupa ko. Mag-aalaga ka ng bakal na baka? Itong lupa walang may gusto, pero ako gusto ko. Wala kang pakialam sa mga bagay-bagay ko. Ako may pakialam. Nandito ako para tumawa. Carlos, ikaw isang dukha. May 50,000 pesos ka lang. Gusto mong umangat? Managinip ka na lang. Sinasabi ko sa'yo, hindi ganoon kadali ang mag-alaga ng baka. Wala kang ang pambili ng magandang baka. Hintayin mo, iiyak ka. Ay may pangarap naman. Baka sa susunod na taon magtagumpay, maging pinakamayaman sa baryo. Sa oras na yon, dapat mo kaming ilibre ng pagkain. Kawawa naman ang batang ito. Naloko si Diego, tapos siya mismo ang pumasok sa hukay. 50,000 pesos. Sapat na para mag-asawa. Pero sinayang niya ito sa basurang lupa. Narinig ko, ang ilalim ng lupang iyon ay putik. Hindi pwedeng magtayo ng pundasyon. Hindi man lang siya makapagtayo ng kulungan ng baka. Makikita mo. Tara. Sayang oras sa pakikipag-usap sa baliw. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Carlos, kapag nakapag-alaga ka na ng baka, huwag mong kalimutang bigyan kami ng 2 paa ng baka para matikman. Kamusta? Magtatayo ka ba ng bakahan dito? Oo, tingin-tingin lang. Ikaw naman. Ako si Sofia Cruz, technician mula sa tanggapan ng veterinaryo ng Lalawigan. Kakalipat lang sa ating barangay para sa pagpigil ng sakit. Ngayon, nag-iikot ako sa kanayunan. Nagdaan lang dito. Technician Sofia, kamusta? Ako si Carlos Castillo. Carlos, maganda ang paningin mo. Kahit mukhang sira ang lupaing ito, pero talaga itong kayamanan. Kayamanan? Ganon din ba ang tingin mo? Tingnan mo, mababa ang lugar na ito. Maraming tubig, ibig sabihin mataas ang tubig sa lupa. Hindi maganda ito para sa ordinaryong pananim. Pero para sa damo, lalo na ang alfalfa at ryegrass, perpektong tugma sila. Mahilig sa basa ang alfalfa, malalim ang ugat, nakakapag-ayos ng lupa. Ang ryegrass ay matibay sa baha at mabilis lumaki. Mataas ang protina. Pinakamagandang pagkain ng baka. Paano naman ang drainage kapag umulan lumulubog ito? Simple lang, maghukay ng 3 kanal ayon sa daloy ng lupa. Mula silangan hanggang kanluran, dumaloy sa natural na kanal sa timog. 1 metro lalim. Sapat na ang 8 sentimetro ang lapad. Mahalaga na lagyan ng graba ang ilalim ng kanal para hindi bumara ang putik. Pagkatapos, magtayo ng imbakan ng tubig sa pinakamataas na bahagi para pandilig sa tagtuyot. Technician Sofia, nag-aral ka ba nito? Bakit ang dami mong alam? Nag-aral ako ng animal science sa kolehiyo. Pagkatapos 3 taon sa istasyon ng pag-aalaga ng hayop. Ang lahat tungkol sa pag-aalaga ng baka, mula sa pagkain hanggang sa pagpigil ng sakit, alam ko. Siya nga pala, anong lahi balak mo? Hindi ko pa alam. Mga 50,000 pesos lang ang pera ko. Hindi sapat para bumili ng maraming baka. 50,000 pesos na puhunan, talagang mahigpit. Pero kung handa kang magtrabaho ng mag-isa, malaki ang matitipid. Payo ko, huwag ka munang bumili ng baka. Ayusin mo muna ang pundasyon ng lugar. Itanim mo ang damo. Kinakalkula ko na kapag naayos ang lugar na ito, kaya nitong mag-alaga ng hindi bababa sa 50 ulo ng baka. Technician Sofia, bakit mo ako tinutulungan? Hindi naman tayo magkakilala. Dahil ikaw ang una sa barangay na gustong seryosong magsagawa ng ekolohikal na pag-aalaga ng hayop. Bumalik ako para gumawa ng totoong bagay. Tulungan ang magsasaka sa agham ng pag-aalaga ng baka. Kung gusto mo, pwedeng maging technical consultant mo ako, walang bayad. Technician Sofia, salamat. Talagang salamat. Huwag mo akong tawaging technician, Sofia. Nakakailang, Sofia na lang. Hindi ba yan ang bagong veterinaryo? Bakit nakikipag-usap kay Carlos at ang saya pa nila? Ay, ang ganda ng babae. Si Carlos na mahirap may ganitong swerte pa. Isang veterinaryo, anong alam niya sa pag-aalaga ng baka? Tara, alis na. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Titingnan ko lang, isang mahirap at isang babaeng bata pa, ano kayang magagawa nila? Abangan. Tapusin ang paglalatag sa silangang bahagi ngayong gabi. Bukas pwede na tayong maghasik ng alfalfa seeds. Gusto mo pang bumangon? Panaginip. Pababalikin kita sa dating kahirapan sa isang gabi. Bukas na lang tayo, hanggang dito na lang ngayon. Maglatag ka. Tingnan natin kung ano ang itatanim mo. Ilang pirasong lumang plastik gusto mo pang mag-alaga ng baka. Wala na ring tubig.
Tingnan natin kung paano ka magdidilig. Wala ka ng oras umiyak. Linte. Muntik nang mawala. Ito, anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Sino? Gawa ng tao. May hindi gusto na magpatuloy ako. Diyos ko, ano ang nangyari noong umalis ka? Maayos pa naman ito. May gumawa nito pagkaalis ko. Pinutol lahat ng plastic mulch at sinira rin ang drainage. Nawala lahat ang tubig. Gamit ito ng gunting. Malinis ang hiwa. Sadyang ginawa ito. Sino ang pinaghihinalaan mo? Hindi ko masabi ng walang ebidensya, pero may ideya ako. Hindi ito ang oras para maghanap ng may sala. Unahin nating kontrolin ang pinsala. Pwede pang mag-ipon ng tubig. Pwede ring palitan ang plastic mulch. May extra ka bang plastic mulch? May 2 rolyo sa kotse. Sapat na yon. Ngayong gabi, ipalit natin ang silangang bahagi. Dapat matapos bago magliwanag. Kung hindi, sa pagsikat ng araw, matutuyo ang inararong lupa. Mababa ang germination rate ng mga buto. Sofia, babae ka? Hindi ka ba natatakot sa ganitong oras? Ano ang dapat katakutan? Veterinaryo ako. Mas gabi pa kapag nagpapaanak ng baka. Tigilan mo na ang daldal, magtrabaho na tayo. Bukas ng umaga, pupunta ako sa istasyon ng hayop ng bayan. Mag-a-apply ng libreng buto ng damo. Ang gobyerno ay may subsidy para sa ekolohikal na pag-aalaga ng hayop. Kapag naayos mo ang lupang ito, pwede kang mag-apply ng project funding. Sofia, sobra kang nakatulong sa akin. Huwag kang magdrama. Tinutulungan kita, tinutulungan ko rin ang sarili ko. Bumalik ako para gumawa ng maganda. Kapag naging matagumpay ito ang pinakamagandang case study ko. Makakapagsulat ako ng thesis at makakakuha ng promotion. Kapwa tayo makikinabang. Sige. Di na ako magpapasalamat. Oo, saka, ito ang ginawa ko kagabi sa bahay. Ang plano para sa pagpapatibay. Pagkatapos ilatag ang plastic mulch, takpan ito ng isang layer ng dayami. Parehong mainit at protektado laban sa paggupit. Kahit may sumabotahe, hindi nila mapuputol ang dayami kahit putulin ang plastic. Mananatili ang nasa ilalim. Magandang ideya ito. Paano mo naisip? Nag-i-eksperimento ako nung kolehiyo. Ang hibla ng dayami ay magaspang, mahirap putulin ng gunting. At ang dayami mismo ay pataba. Nabubulok at nagpapayaman sa lupa. Sofia, ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Tama na. Huwag mo akong tawaging tagapagligtas. Nakakailang. Magtrabaho na tayo. Kailangan matapos ang silangan bago mag-umaga. Sofia, salamat. Kung hindi ka dumating, Baka sumuko na ako ngayon. Carlos, hindi nagkataon ang pagpunta ko kagabi. Pag-uwi ko, lalo akong nag-alala. Pakiramdam ko may gagawa ng masama. ang sinabi ni Diego sa baryo kanina, narinig ko. Sa tingin mo rin ba siya? Malamang. Pero wala akong ebidensya. Hindi ako pwedeng magsalita ng basta. Tandaan mo, sa mga taong tulad niya, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang magtagumpay. Alam ko. Hindi ko siya hahayaang manalo. Nagpauna na akong makipag-ugnayan sa ilang mga broker ng baka at nagtanong na, ngayon sa merkado ay meron 3 batch ng simental na guya. Lahat ay maganda ang kalidad. Ang simental ay mabilis lumaki at masarap ang karne. Malakas laban sa sakit, pinakaangkop sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang presyo, 20,000 piso na lang ang natitira sa akin. Gumastos ako ng 50,000 sa kontrata at mahigit 10,000 pa para sa pag-aayos ng lugar. Ang simental na guya, ang presyo sa merkado ay 3,500 hanggang 4,000 bawat isa. Pero alam ko na may isang matandang broker ng baka na si Pedro Dizon. Siya ay may isang batch ng mga itiniwalag na purebred na guya. Hindi dahil sa mahina ang kalidad, kundi dahil nagsara ang dating bukid at kailangan ibenta agad. Pwede ibaba ang presyo sa 2,800 bawat isa. Sa iyong 20,000, makakabili ka ng seton ulo. Tony Ethan, totoo ba yan? Totoo, tumawag na ako sa kanya. Nasa East Zone siya, stall number 3. Diretso natin siyang puntahan. Maganda talaga ang bakang ito. Malaki ang buto, malapad ang likod at makapalang hita. Kung mapapalaki ng maayos, aabot ito ng 1,500 gin. Bata, marunong ka ah. Ikaw yung sinabi ni Technician Sue, di ba? Tito Pedro, magandang araw. Ako si Carlos Castillo. Magkano ang mga bakang ito? 3,000. Fixed na presyo. Dapat 3,500 ang gusto ko, pero nagpaalam na si Technician Sue, kaya binigyan kita ng 500 na diskwento. Tito Pedro, pwede bang bawasan pa ng 200? Talagang kinakapos ako ng pera. Hindi pwede. 3,000 na ang pinakamababa. Kung sa tingin mo mahal, meron pang 2,500 na native na baka doon. Pero hindi lumalaki ng malaki ang mga iyon. Kahit 2 taon, 800 gin lang, hindi sulit. Tito Pedro, tingnan niyo siya. Mahirap magsimula ng negosyo ang mga kabataan. Paano kung 2,800? Tutulungan ko kayong maghanap ng mas maraming customer sa susunod. Sige na, bilang respeto kay Technician Sue, 2,800? Pero dapat cash, hindi utang. Ilan ang gusto mo?
Kung gusto mo, mag-down payment ka ngayon. Makalipas ang 3 araw, sunduin mo ang mga baka. Sige, magbabayad ako ng 2,000 na down payment. Diego, hindi ba sapat na ang mga baka natin? Bakit ka pa bibili? Tingnan mo kung sino iyon. Oy, si Carlos Castillo, ang dukhang yan, bumibili rin ng baka. May pera ba siya? Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Oy Carlos, bumibili ka rin ng baka? Hindi pa ba tapos ang pag-aayos ng lupain mong sira? Nagmamadali ka ng bumili ng baka. Hindi ka ba natatakot malunod ang baka sa putik? Wala ka nang pakialam doon. Pedro, magkano ang baka na ito? Kukunin ko lahat. Ito, 7 ulo ay nabook na. Kinukuha na ng binatang ito. 30,000 cash. 7 ulo kukunin ko lahat ng cash. Hindi pwede ito. Siya ang nauna. Nagbayad na siya ng down payment. Down payment na 2,000, di ba? Ibabalik ko ang 2,000 mo. Bibilhin ko ang mga baka sa mas mataas na presyo. Kaya mo bang mag-alok ng mas mataas? Diego, hindi tama to. May patakaran sa pamilihan. Una sa linya, una sa serbisyo. Oy Sofia, ang teknikal. Ipagtatanggol mo siya? Anong kinalaman mo sa kanya? At saka, ang patakaran sa pamilihan ay sa taong mas mataas ang alok. Nag-aalok ako ng 30,000. Kaya ba niya yan? Yung dukha, huwag na lang mag-alaga ng baka. Umuwi na lang at magsaka. Pasensya na, binata. Mas mataas ang alok niya. Diego, kunin mo na ang mga bakang ito. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi mo ako mapipigilan. Haha, Pedro, ikarga na. Dalhin ang mga baka sa aking ranso para makita ng ilang tao kung ano ang tunay na kakayahan. Sofia, tara na. Sofia, may iba ka bang mapagkukunan ng baka? Yung mas mura, hindi ako mapili sa lahi. May alam akong lugar. Mas maganda pa dito. Tara, dadalhin kita sa breeding station. Ang mga baka doon ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa pamilihan at libre pa, pwedeng utang muna. Ito ang tanging sabayan istasyon ng pagpaparami ng lahi, nag-aalaga ng mga dekalidad na baka para sa karne. Ang kanilang mga baka ay mga purebred na may malinaw na pedigree, malakas laban sa sakit at mabilis lumaki. Mas maganda kaysa sa mga karaniwang baka sa palengke. Mas maganda pa ang kural na ito kaysa sa bakahan ni Diego. Kaya ko bang bilhin ang mga bakang ito? Hindi mo afford pero pwedeng ibigay nila sa'yo ng libre. Libre? Anong ibig sabihin? Malaman mo pagpasok mo. Antonio, ito ang binanggit ko sa telepono na si Carlos Castillo, isang magsasaka ng baka sa aming nayon. Siya ay ginagawang isang inabandonang lupang binabaha para sa ekolohikal na pag-aalaga ng baka. May magandang ideya. Sinabi ni Sofia na mayroon kayong 2 uri ng baka. Pwede bang utang muna? Pag lumaki na at naibenta, babayaran ko kayo ng may interest. Carlos, tingnan mo ito. Ito ang bagong patakaran ng bayan ngayong taon. Hinihikayat ang mga kabataang bumalik sa probinsya na mag-ekolohikal na pag-aalaga ng hayop. Kung kwalipikado ka, bawat pamilya ay maaaring mag-apply ng fine purebred na guya libre. Libre. 5 ulo, pero mahigpit ang pagsusuri. Kailangan mong magsumite ng detalyadong plano ng pag-aalaga. Mga larawan ng lugar, patunay ng progreso ng pag-aayos, at kailangan din ng on-site inspection. Antonio, naihanda ko na lahat ng dokumento ni Carlos, plano ng pag-aalaga, layout ng lugar, progreso ng pag-aayos, at ang ulat ng pagsusuri ng lupa, ulat ng pagsusuri ng tubig, kumpleto na lahat. Disenyo ng kanal ng paagusan, plano ng pagtatanim ng damo para sa baka, layout ng kural at plano ng pag-iwas sa sakit. Sofia, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito para sa kanya? Carlos, swerte ka, may Sofia na tumutulong sa'yo. Ang mga guya na ito sa ilalim ng programa, dapat ay 5 slots lang. May natitira pa akong isa. Gusto mo ba? Oo, Antonio. Aalagaan ko sila ng maayos. Kung hindi ko maganda, babaligtarin ko ang pangalan ko. Sige, ayos, usapan na. 5 purebred na simental na guya. Maaaring kunin sa susunod na linggo at maaari ko ring ibenta sa presyong puhunan 3 mong inalis na inahing baka. 3,000 bawat isa. Umuwi ka at tapusin ang kural. Ako ang mag-i-inspect. Antonio, maraming salamat po. Sofia, ang reseta ng pagkain para sa mga bakang ito. Pwede mo bang i-customize para sa akin? Ayaw ko ng generic na reseta. Gusto ko ng pinakamataas na kalidad. Sigurado ka, ang magandang reseta ay mahal. Dagdag na 2 pesos bawat araw, bawat baka. Kung dagdag, edi dagdag. Ang magandang baka ay dapat kumain ng magandang pagkain. Gusto kong mag-alaga ng pinakamahusay na baka sa buong bayan. Carlos, tingnan mo kung sino ang dumating. Carlos, ikaw lang ba ang gumawa nito? 1 linggo pa lang.
Bakit nagbago na? Malaki ang naitulong ni na Manuel at Sofia. Ang disenyo ng mga drainage ditch na ito at ang layout ng kulungan ng baka, lahat ng ito ay mga ideya niya. Ang ganda ng pagkakagawa ng kanal na ito, mas maayos pa kaysa sa kanal ng gulayan ko. Carlos, ang galing mo talaga. Anong lahi itong baka na ito? Bakit napakalaki at mataba? Kahit sa bukid ni Diego, wala akong nakita na ganito kagandang baka. Ay nako, purebred simental mula sa breeding station, proyekto ng suporta ng bayan. Libre lang. Magaling bata, may patutunguhan ka. Dati, nag-aalala ako sa'yo na baka masayang lang ang pera. Pero ngayon, mas matalino ka pa sa inaakala ko. Ipagpatuloy mo yan. Sinusuportahan ka ng barangay. Salamat, Manuel. Kapag lumabas na ang batch kong ito, iimbitahan ko ang buong barangay na kumain ng karne ng baka. Isa nga pong beer. Diego, narinig mo na ba? Yung bakahan ni Carlos ay talagang maunlad. Pinuntahan pa ito ng kapitan at sinabing maganda. Ano namang maganda? Ano ba ang alam ninyo? Aba, bakit? May sikreto ba? Sinasabi ko sa inyo, yung baka niya ay galing sa breeding station. Totoo yan. Pero alam ba ninyo kung ano ang pinagmulan ng mga bakang iyon? May sakit ang mga bakang iyon. Tinanggal mula sa breeding station. Isipin ninyo, bakit nila ibibigay ng libre ang magagandang baka? Dahil hindi maganda ang lupa niya, hindi mabubuhay ang mga baka. Ginagawa siyang eksperimento. May sakit na baka? Hindi naman yata. Mukhang malusog naman ang mga baka. Wala kang alam. May mga sakit na hindi nakikita sa labas tulad ng brucellosis at tuberculosis. Paano kung mahawa ang tao? Lumayo kayo sa kanyang bakahan. Huwag ninyong dalhin ang sakit sa inyong pamilya. Totoo ba yan? Iyon ay delikado. At yung lupa na binahan niya, alam ba ninyo kung ano ang nasa ilalim? Dati itong sementeryo ng mga patay. Sobrang malamig ang enerhiya. Ang mga baka na inaalaga roon hindi magiging maganda. Mamamatay lahat maaga o huli. Tama-tama, huwag kayong bumili ng kanyang baka. Ang karne ng may sakit na baka ay magdudulot ng kanser. Kahit ibenta ninyo lahat ng ari-arian, hindi magagamot. Diego, reliable ba ang balitang ito? Araw-araw pumupunta si Sofia Technician sa kanya. Si Sofia Technician ay professional. Si Sofia Cruz ay bagong graduate pa lang. Anong alam ng babaeng iyon? Gusto niyang gamitin ang bakahan ni Carlos para sa eksperimento, para makapagsulat ng papel at ma-promote. Huwag kayong magpadaya sa kanya. Akala ko si Carlos sa wakas ay umangat na. Hindi ko inakala na ganito pala. Bahala na, tigilan na natin. Wala naman tayong kinalaman. Maglaro na lang tayo ng baraha. Nagsimula na naman siyang manggulo. Diego Garcia, teka lang. Ano yun? Bukas ng umaga, pupunta ako sa kagawaran ng hayop ng lalawigan para kumuha ng ulat ng kwarantina. Sa harap ng lahat ng tagabayan, isasarado ko ang kanyang bibig. Narinig ko may brucellosis ang mga baka ni Carlos. Nakakahawa sa tao, kaya hindi na ako lalapit. Ang anak ko kasi maliit pa, paano kung mahawa? Pero araw-araw pumupunta si Tagapayosu, hindi siya natatakot. Si teknikong susugal ang buhay niya. Hintayin ninyo. Wala pang 3 buwan. Mamamatay lahat ng baka. Ni wala nang bibili ng karne, pati buto, wala nang may gusto. Sayang ang 50,000 pesos niya. Nandito pala kayong lahat, may sasabihin ako. O dumating ang tanyag na teknikong Su, anong utos? May kumalat na chismis kahapon sa baryo. Sabi may sakit ang baka ni Carlos. Sabi ang baka sa breeding station ay itinapon. Sabi ang latian ay sementeryo. Ngayon gusto ko lang linawin ang bagay na ito. Anong sinabi ko? Pinapaalalahanan ko lang ang lahat na mag-ingat. Anong mali doon? Ito ang ulat ng kwarantina mula sa breeding station. May selyo ng kagawaran ng hayop ng lalawigan. Ang 5 baka ni Carlos. Lahat ay nasuri para sa brucellosis tuberculosis. At sakit sa paa at bibig, lahat ay negatibo, 100% malusog. Ito ang ulat ng pagsusuri ng lupa sa latian. Ang antas ng mabibigat na metal, pestisidyo, microbial residues. Lahat ay sumusunod sa pambansang pamantayan para sa lupang panghayupan. Mas malinis pa kaysa sa karamihan ng mga sakahan sa baryo. Totoo, may selyo nga. Ito ang sertipiko ng pinagmulan ng baka mula sa breeding station. Ang baka ni Carlos ay puro, simental na may malinaw na pedigree 3 henerasyon. Ito ay suportado ng lalawigan. Bilang modelo ng ekolohikal na pag-aalaga ng hayop, hindi ito itinapon o may sakit. Diego, may ebidensya ka ba sa sinabi mo kahapon? Narinig ko lang. Sino ang nagsabi? Sabihin mo ang pangalan, haharapin ko siya. Nakalimutan ko. Nakalimutan? Bakit hindi mo nakalimutan magkalat ng chismis? Diego, sabi ko sa'yo, kung marinig ko ulit na nagkakalat ka ng chismis, sinisira ang reputasyon ng mga magsasaka dito. Iulat kita sa bayan. Kukunin ang subsidy mo sa pag-aalaga. Mga tito at tita, ito ang course ko. Kaya kong garantiyahan gamit ang aking titulo. Ang sakahan ni Carlos ay isa sa pinakaayon sa pamantayang ekolohikal na pag-aalaga. Malusog ang kanyang mga baka,
Malinis ang lugar, agham ang pamamahala. Kung gusto ninyong bumili ng karne, matuto ng teknolohiya, pwede kayong lumapit sa kanya. Pero huwag nang magkalat ng mga walang basehang chismis. Kung si Teknikong Suna ang nagsabi, siguradong walang problema, eksperto siya. Sabi ko na nga ba, si Carlos ay mabait na bata, hindi siya gagawa ng masama. Carlos, pasensya na, nakinig ako sa mga chismis kahapon, nag-alala ako. Huwag mo na lang isipin, Tito, okay lang, kapag lumabas na ang mga baka, sasabihan ko kayo agad. Ano naman ang ipinagmamalaki? Ilang pirasong papel lang naman? Tumahimik ka, hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Tikman mo, Sofia. Ang alfalfa na ito ay malambot at matamis. Mas maganda kaysa sa lahat ng pastulan na nakita ko. Talagang maganda ang kalidad. Ang protina ay hindi bababa sa 18%. Kapag pinakain ito sa baka, mas magiging maganda ang marmol na texture ng karne. Isang buwan na ang nakalipas, dati ito ay isang latian na putik. Sino ang mag-aakala na ngayon ay sisibol ang ganitong kahusay na damo? Ikaw ang naghukay nito gamit ang pala. Walang makakakuha ng credit na ito. Ang formula na ito ay may protina na 16.5%. Sapat ang enerhiya at tama ang hibla. Ang araw-araw na pagtaas ng timbang ng mga baka ni Malakas ay kayang umabot ng higit sa Trocati. Trincati, doble ang bilis kumpara sa mga baka ni Diego. Ang kanyang mga baka ay pinapakain ng ordinaryong feed. Ang araw-araw na pagtaas ay 1.10 kati lang. Kung susundin mo ang aking formula, kapag inilabas sa katapusan ng taon, ang iyong mga baka ay mas mabigat ng 200 kati. 200 kati? Ngayon ang presyo ng karne ng baka ay 15 pesos kada kati. Bawat baka ay kikita ng dagdag na 3,000 pesos. Kaya sinasabi ko, ang iyong mga baka ang pinakamahusay sa buong bayan. Ano bang nangyayari? Bakit pumapayat ang mga baka ko? Narinig ko na ang ginagamit ni Carlos ay ang formula na inihanda ni Sofia. Ang baka ay kumakain ng higit sa 3 kati sa isang araw. Siya ay may teknisyan na tumutulong, wala ka naman. Pwede bang tumigil ka sa kakasalita? Si Sofia ay isa lang namang veterinaryo, di ba? Ano ang espesyal sa kanya? Diego, narinig ko na ang binigay ni Sofia kay Carlos na formula ay may ilang espesyal na additives. Galing sa probinsya ang mga ito. Gusto mo bang kumuha tayo ng isa? Paano? Ang bodega ni Carlos ay walang bantay sa gabi. Hayaan mo siyang magyabang ng ilang araw. Hindi ka pa natutulog? Bakit ka pumunta? Ang gabi na, ginawa ng nanay ko. Marami, kaya nagdala ako para sa'yo. Sofia, ang bait mo talaga sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Anong pasasalamat kapag kumita ka na? Ay sapat na ang ilibre mo ako ng masarap na pagkain. Sige, kapag nailabas na ang mga baka ko, ililibre kita ng pinakamahusay na steak sa bayan. Sang-ayon. Sofia, pagkalipas ng 2 buwan, ang mga bakang ito ay mailalabas na. Sa oras na iyon, gusto kong ipaalam sa buong bayan na ang mga baka ni Carlos ang pinakamahusay. Carlos Castillo, Carlos Castillo. Ikaw, isang dukha, paano ka aangat? Ako, ilang taon na akong nasa baryong ito. Sino ba ang hindi tumatawag sa akin na Diego Garcia? Ano ka ba, binigyan ka ng breeding station ng baka? Tinulungan ka ni Sofia Cruz? Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo. Sa baryong ito, wala kang karapatang magsalita, Carlos Castillo. Dalawang kilo ng sodium sulfate. Isama sa feed. Kapag kinain ito ng baka, tiyak na magtatae sa loob ng 3 araw. Kung hindi mamatay, tiyak na pumayat. 1 kilo ng sodium sulfate ay kayang magdulot ng dehydration sa isang baka. Itong 5 baka mo, sapat ba ang 2 kilo? Kung hindi sapat, bukas dadagdag ako. 1 kilo na ito ilagay, haluin-haluin. Kahit sino hindi malalaman. Carlos Castillo Carlos Castillo. Pagising mo bukas ng umaga, makikita mo, nakahiga lahat ang mga baka. Wala ka ng oras umiyak. Humingi ka ng tulong kay Sofia Cruz. Anong magagawa ni Sofia Cruz? Veterinaryo lang siya, hindi naman siya Diyos. Hinalo na, napakatuso ng batang ito. Noong nakaraan pinutol ko ang kanyang plastic mulch. Kinabukasan, nag-install siya ng CCTV. Hintayin mong mamatay lahat ang iyong mga baka. Tingnan ko kung meron ka pa bang. Kaya pang manatili sa baryo. Sa oras na yon, aalis ka nang nakayuko sa baryo. Sasama pa ba si Sofia Cruz sa'yo? Halika si Diego Garcia, magdagdag ng pagkain para sa inyo. Isa na namang araw. Tingnan muna natin ang mga baka, saka ako maghahanda ng almusal. Anong nangyari dito? Nilalagnat sila. Ang taas ng lagnat. Mga baka ko, tingnan nyo ako. Namamaga ang tiyan, nagtatae, mataas ang lagnat, nagbubula ang bibig. Ito ay sintomas ng paggalason. Lason ito. Hindi ito sipon, hindi ordinaryong enteritis, lason ito. Mapait. Hindi ito ang aking hinalo na pagkain. Ang aking pagkain ay matamis. Matamis ang mais at soybean meal. May idinagdag dito, may nagdagdag.
Lock. Talagang nilock ko kagabi. Ako mismo ang naglock. Hinila ko pa ng 2 beses para tiyak. Sino ang nagbukas? Sino ang pumasok? Darating na ako. Makinig ka sa akin. Huwag mo munang pakainin ang mga ito. Huwag bigyan ng tubig o damo. Huwag silang pakainin ng kahit ano. Buksan mo ang mga pinto at bintana ng kulungan para may hangin. Kumuha ng ilang tuwalya at basain ng malamig na tubig. Ilagay sa kanilang ulo para mapababa ang lagnat. Darating ako sa 10 minuto, hindi 5. Sige, naintindihan ko. Bilisan mo. Pakiusap, bilisan mo. Paalis na ako. Panatilihing bukas ang linya. Tatawagan kita pagdating ko. Hangin at pagbaba ng temperatura. Huwag bigyan ng tubig. Hangin at pagbaba ng temperatura. Sofia. Diyos ko, mas malala pa ito sa inaakala ko. Carlos, naglagay ka ba ng malamig na compress? Oo, naglagay ako ng tuwalya sa ulo. Binuksan ko ang mga bintana para maaliwalas. Hindi ko pinainom o pinakain. Sinunod ko ang lahat ng sinabi mo. Mataas na lagnat, mabilis na tibok ng puso, namamaga ang tiyan, diarrhea, at convulsion. Ito ay tipikal na pagkalason sa sodium sulfate. Sodium sulfate? Ano iyon? Sino ang maglalagay niyan sa feed? Hindi ngayon ang oras para hanapin kung sino. Ililigtas muna natin ang mga baka. Walang tiyak na lunas ang pagkalason sa sodium sulfate. Pampalakas lang ang magagawa natin. Kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo lang, gagawin ko. Itayo mo muna ang IV stand, tapos isabit mo ang saline solution. Maghahanda ako ng gamot, atropine para sa diarrhea, vitamin C para sa atay, antibiotics para maiwasan ang impeksyon, epektibo ang atropine pagkatapos ng 3 minuto, mababawasan ang paggalaw ng bituka at hihinto ang diarrhea. Tumahimik ka, huwag gumalaw. Tiyaga lang, konti na lang. Grabe ang pamamaga ng tiyan, kailangan magpasok ng stomach tube para mailabas ang hangin. Tulungan mo akong iangat ang ulo niya, iunat mo ang leeg niya. Buka ang bibig. Talaga, lumiit na ang tiyan. Epektibo, pagkaalis ng hangin, maglagay tayo ng activated charcoal para maabsorb ang natitirang sodium sulfate sa bituka. Normal na ang temperatura nila. Ayos na rin ang tibok ng puso. Tapos na ang pinakamapanganib na bahagi. Sofia, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang patay na ang 5 baka na ito. Huwag mong sabihin iyan. Ito ang trabaho ko, magligtas ng mga baka. Hindi ito ang oras para sa usapang iyan. Nakatawag ka na ba sa pulis? Hindi pa. Gusto ko munang marinig ang sasabihin mo. Maaari bang matukoy ang dahilan ng pagkalason? Kung tatawag tayo sa pulis, sapat ba ang ebidensya? Siguradong sodium sulfate ito. Tugma ang amoy at sintomas. Ito ay tiyak na sadyang idinagdag. Sinasabi mo bang si Diego? Maliban sa kanya, sino pa sa baryo ang may matinding galit sa akin? Sino pa ang may motibo na maglagay ng lason sa aking feed? Sino pa ang makakapasok sa aking bakahan nang hindi kailangan umakyat sa pader? Nung araw na pumunta siya para manood, nasuri na niya ang lugar. May punto ka, pero walang silbi ang pagtawag sa pulis kung walang ebidensya. Hindi aamin si Diego. Alam ko kaya hindi muna ako tatawag, hihintayin ko siyang kumilos muli. Ang mga taong tulad niya kapag naka-score, gagawin niya ulit. Sa pangalawang pagkakataon, handa na ako. Bakit walang nangyayari? Dapat kaninang umaga ay nagkagulo na. Baka hindi napansin ng yon? Oy Carlos, anong hangin ang nagdala sa iyo? Ay, hindi ba ito ang malaking boss ng ating baryo? Bakit ka nagkaroon ng oras pumunta sa bahay namin? Hindi ba ang iyong bakahan ay umaunlad? Diego, tatanungin kita ng isang bagay. Kagabi, sa pagitan ng 2 at 3 nasaan ka? Saan ako? Nasa bahay ako natutulog eh. Bakit kailangan kong magulat sa iyo kung natutulog ako? Sino ka ba? Bahala ka kung nasaan siya. Anong pakialam mo? Kagabi, may sumira ng lock ng aking bodega. Nilagyan ng lason ng aking feeds. Kaninang umaga, 5 sa aking baka ang nalason. Lagnat, pagtatae, at panginginig. Muntik nang mamatay. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Ang baka mo ay nalason, pumunta ka sa veterinaryo. Pumunta ka sa akin, hindi naman ako veterinaryo. Pumunta ka sa akin. Hindi naman ako veterinaryo. Baka pinaghihinalaan mo ako, sinasabi ko lang sa'yo. Nag-install ako ng CCTV sa aking bodega. High definition at night vision. Lahat ng ginawa mo kagabi ay na-record. Huwag mo akong takutin. Pumasok na ako sa bodega mo. Wala namang CCTV. Akala mo hindi ko nakita? Ang CCTV mo ay nakatutok sa gate, sa kulungan ng baka, hindi naman sa bodega. Paano mo nalaman na walang CCTV sa bodega ko? Paano mo alam kung saan nakatutok ang CCTV ko? Kailan kita pinapasok sa bodega ko? Hula ko lang. Ang bakahan mo ay
Ilang kamera lang, sino ba ang hindi makakakita? Kailangan pa bang pumasok para makita? Ito ang nakuha ng CCTV kagabi, 2:00 ng madaling araw. May pumasok sa bodega ko. Ano bang ibig sabihin nito? Madilim, hindi man lang makita ang muka. Bakit mo sasabihin na ako yon? Ang daming tao sa baryo, kahit sino pwedeng pumunta. Ang feed na ito ay may sodium sulfate. Pinadala ko na ito para itest sa probinsya, lalabas ang resulta sa Makalawa. Ang sodium sulfate gamot ito para sa hayop, kailangan magparehistro kapag bibili. Pinahelp ko na kay Sofia na alamin nitong nakaraang buwan. 3 tao lang sa buong probinsya ang bumili ng sodium sulfate. Isa ay magbababoy sa Dajiangjuang. Isa ay taga-veterinary station. At ang isa ay ikaw. Ano bang problema sa pagbili ko ng sodium sulfate? Binili ko ito para sa sarili kong baka. Nagka-constipate ang baka ko, bawal bang bigyan ko sila ng laxative? Bakit mo sasabihin na ako ang naglagay sa feed mo? May video ka ba na ako ang nagbuhos ng sodium sulfate sa feed mo, Aba? Carlos, sobra ka na nalason. Ang baka mo pumunta ka rito sa bahay para manggulo. Sino ka ba? Akala mo kung sino ka? Isang dukha na umupa ng kapirasong lupa at nag-alaga ng ilang baka at naglakas loob kang manggulo rito. Paniwalaan mo, tatawag ako ng pulis at ipahuhuli kita dahil sa trespassing. Sige, tumawag ka. Gusto ko ring tumawag ng pulis para imbestigahan kung kaninong bakuran. May natitira pang sodium sulfate, kung sino ang may kalyo sa kamay. Dahil sa pagnanakaw, kung sino ang may bakas ng lumot sa sapatos mula sa pinto ng bodega ko. Tumawag ka, naghihintay ako. Diego, hindi ako pumunta rito para makipag-away. Sasabihin ko lang sa iyo, hindi ko ito basta-basta palalampasin. Kung may mangyari sa mga baka ko, papanagutin kita ng 100 beses ng halaga ng 70,000 piso. Manuel, may kailangan ka ba sa akin? Ano yon? Abala ako. Maraming gawain sa bakahan. Maupo, nandito rin si Carlos. Tinawag kita ngayon para pag-usapan ang pagkalason ng feed, Manuel. Hindi ko ba sinabi kay Carlos ang tungkol dito? Wala akong kinalaman. Nalason ng kanyang mga baka. Hindi siya marunong mag-alaga. Sinisi niya ako. Ano ba yan? Tingnan mo ito. Ang ulat ng pagsusuri mula sa bayan. May ganoon ding report ang bakahan mo. Nung nakaraang buwan sa botika ng hayop, bumili ka ng 1.5 kilo ng sodium sulfate. Hindi ko alam kung constipated ang mga baka mo. Pero natagpuan ang sodium sulfate sa feed ni Carlos. Iyan ay totoo. Manuel, ganyan ba ang sinasabi mo? Ano bang masama sa pagbili ko sa botika ng hayop? Bumili ako ng sodium sulfate para pampadumi ng baka. Maraming tao sa buong bayan ang bumibili ng sodium sulfate. Bakit ako ang dapat sisihin? Iyan ay presumption of guilt. Diego, hindi kita tinutukoy. Ang sodium sulfate na ito ang normal na gamit ay ibinibigay sa mga baka na constipated. Ang isang dosis ay hindi lalampas sa 1/2 kilo. Ang binili mong 1/2 kilo ay sapat para sa 2 baka. Pero sa nakaraang buwan sa iyong bakahan, walang record ng konstipasyon sa alinmang baka. Tinawagan ko ang veterinaryo na si Ricardo Cruz. Sinabi niya na sa nakaraang buwan hindi ka humingi ng anumang pampadumi. Sinisiyasat mo ako? Bakit mo ako iniimbestigahan? Tama na, tumigil kayo sa pag-aaway. Diego, hindi kita iniinterogasyon ngayon. Kung aamin ka, babayaran mo ang pinsala ni Carlos. Sumulat ng kasulatan ng pangako at matatapos na ito. Kung hindi ka aamin, isusumite ko ang ebidensya sa bayan. Hahayaan silang humawak. Ikaw ang pumili. Pinsala sa feed, 1 sako, 320. Kabuuang 1,600. Gastos sa gamot, ang gamot ni Sofia, presyong bulto, 1,280. Bayad sa paggawa, kami ni Sofia nagpagaling magdamag ayon sa market rate, 30 bawat oras, 420. Emosyonal na pinsala ng mga baka, 5 baka ang nalason, naapektuhan ang growth cycle, inaasahang maantala ng 1 buwan ang pagbenta. Kung kalkulahin, bawat araw kulang ng 1.5 kilo, bawat baka, 1 kilo, 15 piso, 5 baka, 1 buwan, 3,375. At putang ina, may emosyonal na pinsala pa ang mga baka? Bakit hindi mo na lang sabihin na may emotional damages ka rin? Carlos, nababaliw ka na ba sa pera? Oo, pati emotional damages ko. Sinira mo ang lock ko sa gabi, pinasok ang bodega ko, at nilason ang mga baka ko. Hindi ako nakatulog kagabi, buong araw ngayon, hindi bumaba sa 100 ang tibok ng puso ko. Emotional damages ko, 1,000. Kabuang 12. Bawas na ang barya, 12,000. 12,000? Panaginip mo yan. Wala kang makukuha kahit piso. Diego, umupo ka. Kung hindi ka magbabayad, tatawagan ko na ngayon ang istasyon ng pulisya ng bayan. Ang paglason ay krimen. Minimum na 3 taon. Pag-isipan mo. Diego, baka bayaran na lang natin 12,000 para matapos na ang gulo. Ito ang kasulatan. Pirmahan mo. Carlos, pinabayaran mo ako ng 12,000 ngayon. Maalala ko to. Kung gusto mong buhayin ang bukid, susunugin ko lahat ngayon. Pisang kada litro ang gasolina. Bumili ako ng 50 sapat para sunugin lahat. Sunog na lahat. Masusunog ang mga baka at kulungan. Ang dayami magiging abo, Carlos Castillo. Ano ang gagamitin mo para makabawi? Hindi ba magaganda mga baka mo? Bukas ng umaga, inihaw na buong baka. Ha ha ha! Gasolina. Sino? Anong ginagawa?
Puta, Hindi sunog. Hindi sapat ang tubig. Ano gagawin? Carlos Castillo. Sofia Cruz, nasusunog ang kulungan. Tawag ka ng bumbero. Tumawag ng bumbero. Ano, nasusunog? Ilabas mo muna ang mga baka, ilabas mo sila sa labas. Pupunta ako agad. Lumabas kayo. Takbo sa labas. Takbo. Ang mga feed sa bodega. Hindi pwedeng masunog lahat. Wala na. Carlos Castillo, baliw ka ba? Ang laki ng apoy, pumapasok ka pa. 13 sa ako ng feed, nakalabas lang. 7 sa ako, 6 pa ang nasa loob. Wag na, importante ang buhay. Darating na ang bumbero. Sofia Cruz Diego Garcia. Si Diego Garcia, nakita ko siya tumakas, hindi ko nahuli. Alam ko na lahat, wag muna hayaan mo nang maapula ng bumbero. Sofia Cruz, may CCTV sa bodega. Ininstall ko ito pagkatapos ng pagkalason, nakatutok sa feed area at pinto. Ngayon, nahuli na. Simula alas 10 kagabi ang recording ng CCTV. Tingnan mo dito, 1:03 ng umaga, may umakyat sa pader at pumasok. Ang lakad na ito, medyo kinakaladkad ang kanang binti. Si Diego Garcia ba yan? Nasugatan ba ang kanang binti niya dati? Oo, naaksidente siya sa motorsiklo, 2 taon na ang nakalipas. May meniscus tear ang kanang binti, medyo pumipilay siya sa paglalakad. Tingnan mo dito, 1:11, nakaupo siya sa likod ng kulungan ng baka. Naglabas siya ng bote mula sa kanyang dibdib. Ang bote ay 2 litro na bote ng coke. Binuksan niya ang takip at nagsimulang magbuhos. Itinapon niya ang bote sa sulok, tingnan mo. Itinapon niya, nandun pa rin ang bote. Oo, iyon ang pinulot ko sa mga guho. Ito ang bote, may fingerprint dito. Magsisindi na siya. Dito, tingnan mo, narinig niya ang boses ko, nanginginig ang kamay, nahulog ang lighter. At tumalikod siya at tumakbo, nabuwal siya, tumayo siya at umakyat sa pader at tumakbo palayo. Sa buong proseso, hindi makita ang muka. Pero makikita mo ang kanyang sombrero, damit at sapatos. Si Diego Garcia ay may ganoong sapatos, puti. Yung brand, siya lang sa baryo ang nagsusuot. Noong huli sa tindahan sa baryo nung naglalaro ng baraha, nakita ko siya. Ang USB na ito ay may 3 bagay. Video ng buong pagsunog. Screenshot ni Diego Garcia na umakyat sa pader. Larawan ng bote ng coke, tama na. Kung magsusumbong ako sa pulis ngayon, masyadong magaan para sa kanya. Diego, narinig ko lang sa mga taga-baryo. Nasunog ang kulungan ng baka ni Carlos Castillo, halos nasunog na. Ikaw ba ang may gawa niyan? Ano sa'yo kung ako? Wala itong kinalaman sa'yo. Diego, nababaliw ka na ba? Ito ay arson, makakulong ka niyan, alam mo ba? Makakulong? Sino ang magpapakulong sa akin? Si Carlos Castillo? May ebidensya ba siya? ano ang magagawa niya sa akin? Sinasabi ko sa'yo. Ako, si Diego Garcia, maraming taon na akong nasa baryo. Wala pa akong kinakatakutan. Diego. Tapos ka na, talagang tapos ka na. Ay Carlos Castillo, paano nangyari ito? Bakit nagliyab? Malaki ba ang pinsala? Kailangan mo ba ng tulong? Diego Garcia, sabihin mo, paano kaya ito nasunog? Paano ko malalaman? Hindi naman ako taga-bumbero, baka short circuit sa kuryente. Ang mga kable ng kulungan mo napanood ko na. Magulo, dapat pinalitan na noon. Diego Garcia, nakuha ng CCTV ko. May umakyat sa pader. 1:11 may nagbuhos ng gasolina sa pader. 1:15 may bumunot ng lighter. Hulaan mo kung sino yon. Huwag mo akong takutin. Yang sira mong CCTV hindi naman nakakita ng muka. Anong ebidensya mo na ako yon? Ang USB na ito may buong proseso ng panununog. Pwede kong ibigay sa pulis kahit kailan. Pero hindi ko ibibigay ngayon. Dahil ang 13 ko taon ay masyadong maikli. Carlos Castillo, loko-loko ka. Diego, umalis na tayo. Umalis na. Ang baka na ito ay 1080 gin. Araw-araw tumataas ng 2.8 gin. Ito naman ay 1035 gin. Araw-araw tumataas ng 2.7 gin. Carlos, tingnan mo. Ito ay mula sa kagawaran ng hayop ng lalawigan kahapon. Ulat ng pagsusuri ng kalidad ng karne ng baka. Ang ating baka ay may marmol na pattern ay umabot sa 3 antas. Ang 3 antas, narinig ko sa merkado, ang ordinaryong baka ay hanggang 1 antas lang. Ang mas maganda ay 2 antas. Ang 3 antas ay para sa mga high-end restaurant lang. Antas na kaya nilang gamitin, di ba? Oo, ang baka na 3 antas na marmol ay doble ang presyo sa merkado kumpara sa ordinaryong karne ng baka. At tingnan mo ito.
Ang taba at protina na nilalaman, proporsyon ng amino acid, lahat ay superior sa pambansang pamantayan. Oo nga pala, kahapon nung nagpupulong ako sa probinsya, nakilala ko si Jose Ramos na bumibili ng karne ng baka. Siya ay nagbibigay ng supply sa mga high-end restaurant sa lungsod. Narinig niya na ang ating baka ay kaya umabot sa 3 antas na marmol. Interesado siya. Sinabi niya na darating siya ngayon para tingnan. Ang presyo sa high-end restaurant sa lungsod, Ay hindi bababa sa halagang ito. Bawat gin, 2 piso ang taas kumpara sa presyo sa merkado. At siya ay pangmatagalang bibili, hindi nagbabawas ng presyo, cash ang bayad. 2 piso ang taas bawat gin. Isang baka na 1,000 gin ay 2,000 piso. 5 baka ay 10,000 piso, Sofia. Totoo ba ito? Ginoong Chen, matagal ko nang gustong makilala ka. Ang teknikal na si Sofia ay nasa bayan. Pinupuri ang iyong mga baka ng sobra-sobra. Ngayon, espesyal akong pumunta para makita. Sa totoo lang, ilang dekada na akong nag-aalaga ng mga baka sa bukid. Ibang-iba ang lugar mo. Ang drainage system mo, sa lahat ng mga bukid na nakita ko, iilan lang ang may ganitong antas at itong pastulan, pag-ikot ng alfalfa at ryegrass. Ito ang pamantayang modelo ng ekolohikal na pag-aalaga ng hayop. Ginoong Ramos, dalhin ko kayo upang makita ang mga baka. Tingnan ninyo mismo ang kalidad. Mas maganda kaysa sa sasabihin ko, sige para sa mga baka ako. Ginoong Ramos, ang mga bakang ito mula nang pumasok sa pabrika hanggang ngayon. Maaring masubaybayan ang buong proseso, reseta ng pagkain ng hayop, ang data ng araw-araw na pagtaas ng timbang ay lahat may record. Maaari kayong pumili ng kahit anong baka para suriin. Maaari kong ilabas ang kumpletong tala ng pag-aalaga. Ang iyong 3 antas na marmol na karne, binibigyan ko ng 22 piso bawat kilo. 22 piso bawat kilo, lahat ng 5 baka ay isasama. Cash ang bayad. Ginoong Ramos, kaya kong tanggapin ang 22. Pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo, ang mga bakang ito ay may 1 buwan pa bago ilabas. Ang gusto ko ay pagkatapos ng 1 buwan, kunin ninyo sa presyong 22. Kahit magbago ang presyo sa merkado, kung tataas ang presyo ng karne ng baka, hindi ako tataas ng presyo. Kung bababa, hindi ka rin magbabawas. Pumirma tayo ng kontrata. Kunin ang presyong 22, 1 buwan mula ngayon, kunin ang mga baka. Maligayang pagtutulungan. Magsumikap ka, sa loob ng 3 taon, ang iyong mga baka ay makakapasok sa pinakamahusay na supermarket sa lungsod. Ginoong Ramos, sana ay maging totoo ang inyong mga salita. Diego, nandito na naman ang maniningil ng utang. Sa pagkakataong ito, galing sa pabrika ng feed. Sabi nila, kung hindi ka magbabayad, kakasuhan ka nila. May paraan ka ba o wala? Maningil, 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 puro paniningil lang ang alam. Hindi naman ako hindi magbabayad. Hayaan mo silang maghintay. Maghintay, hanggang kailan? Noong nakaraang buwan, sinabi mong maghintay. Ngayong buwan, sinabi mo pa ring maghintay. May tiyak ka bang sasabihin o wala? Tingnan mo si Carlos. Naayos na niya ang kanyang kulungan ng baka. Ang tataba at malulusog ng kanyang mga baka. Ngayon, may isang malaking amo pa na nagmaneho ng maliit na kotse para tingnan ang kanyang mga baka. Tingnan mo naman ang iyong sarili. Ilang araw pa kaya tatagal ang iyong ranso? Huwag mo akong banggitin si Carlos, puta. Kung babanggitin mo siya muli, papatayin kita. Diego? Sinaktan mo ako? Para kay Carlos, sinaktan mo ako? Baliw ka na, talagang baliw ka na. Carlos. Bakit? Bakit nasa kanya na lahat? Bakit mas maganda ang mga baka niya kaysa sa akin? Halika, tingnan mo. Baka si mental. Mura na, ibebenta na. 1 kilo, 2 piso. 2 piso lang. Presyo sa merkado ay 15. Ang akin ay 12 lang. Huwag palampasin, dumiretso ka lang. 2 piso. Ang payat ng baka mo at hindi maganda ang kulay ng balahibo. Kitang-kita na malnourished. Kahit 12 piso, mahal pa rin para sa akin. 10 piso, ibebenta mo ba? 10 piso. Nagbibiro ka ba? Itong baka ko, kahit medyo payat, pero pure simental ang lahi. Ang 10 piso hindi man lang sapat sa puhunan. 11.5 piso minimum. I-11 pa ang piso. Itago mo na lang para sa sarili mo. May isang nag-aalaga ng baka doon. Ang pangalan ay Carlos. Ang baka niya, 3 grade snowflake beef. 1 kilo, 22 piso. Pinag-aagawan ng malalaking amo. Itong baka mo, kahit libre, ayaw ko. Carlos. Si Carlos lang ang alam ninyo. Anong maganda sa baka niya? Hindi ba't magandang feed lang ang pinakain? Kung maglalaan ako ng pera, ang baka ko. Mas maganda pa kaysa sa kanya. Carlos Castillo, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang baka mo hindi problema ng pagkain, problema ng pamamahala. Tingnan mo itong kulungan ng baka. Ang dumi-dumi, hindi ba magkakasakit ang baka? Tingnan mo ulit ang mga baka mo. May ilan na may pamamaga ang mata. Ito ay hindi ginawa ang basic na pag-iwas sa sakit. Binebenta mo ng 12 piso.
Walang mangahas bumili, bibilhin, pero hindi mabubuhay. Mas malaki ang lugi. Carlos Castillo. Maawa ka naman. Magbigay ka ng presyo. Itong batch ng baka ko kailangan kong ibenta agad. Nag-aantay ng pera ang pamilya. Magbigay ka ng presyo. Kung malapit na, ibebenta ko na. 8 piso. Hindi na pwedeng dagdagan. Ang baka mo, kung ibabalik mo itong baka, kailangan kong i-quarantine at obserbahan ng kalahating buwan. Kailangan din bigyan ng iniksyon at gamot. Masyadong mataas ang gastos, 8 piso. Kung ibebenta, ikarga na. Kung hindi, bahala ka, 8 piso. Ang 8 piso ay hindi sapat para sa pagkain ng baka. Inalagaan ko ito ng mahigit 1 taon. Ang gastos ay pamam sa piso bawat kilo na. Iyan ay problema mo na ganyan talaga ang negosyo. Ang may mas mataas na presyo ang makakakuha. Ang mababang presyo ang bibili. Hindi mo inalagaan ng maayos, kailangan mong tanggapin ang lugi. Diego, nabenta na ba? Walang nabenta. 8 piso bawat kilo. Ako, inalagaan ko ito ng 1 taon. Gastos 15 piso benta at piso lugi na lugi ako. Ano ang gagawin? Utang sa pabrika ng feed. Bukas ang huling araw. Sabi nila, kung hindi magbayad, kukunin ang baka. Hindi natin pwedeng hayaan na kunin nila ang baka. Carlos. Lahat dahil kay Carlos? Ano ba itong ekolohikal na pag-aalaga ng hayop na ginagawa niya? Pinaangat ang presyo, inagaw lahat ng aking mga customer. Dati ang mga mamimiling ito ay sa akin lumalapit, ngayon lahat sa kanya na pumupunta. Diego, kung hindi tayo rin ay matuto, Carlos, gumawa ng ekolohikal na pag-aalaga ng hayop. Gayahin siya. Ako si Diego Garcia. Bakit ko siya gagayahin? Sino ba siya? Dati, siya ay tagapag-alaga ng baka para sa akin. Ako, gagayahin ko siya? Saan ilalagay ang mukha ko? Carlos. Teka lang. Hindi kita hahayaang maging maayos. Ginoong Carlos, tumaas na naman ang antas ng marmol ni Malakas. Masigla, 3.4. Mas mataas ng 0.2 kaysa nung nakaraan. Itong baka, siguradong akin ito, 22 bawat kalahating kilo. Tulad ng napagkasunduan natin, Laujo. Wala nang kwenta yan. Sa 22 lang gusto mong kunin lahat? Magbibigay ako ng 23, Ginoong Carlos. Makinig ka sa akin. Ako ay nagbibigay ng supply sa grupo ng supermarket ng lungsod. Malaki at stable ang volume. Kung makikipagtulungan ka sa akin, kailangan ko ng 200 ulo bawat taon. Ginoong Carlos. Hindi ako makikipag-usap sa iyo tungkol sa presyo. Magbibigay ako ng 22.5, pero may kondisyon ako. Ang iyong mga baka, kukunin ko lahat. Kahit ilan ang alagaan mo, lahat ay kukunin ko. At makakapag-advance ako ng 30% na down payment. Tutulungan kitang malutas ang problema sa cash flow. 3 pinuno. Salamat sa inyong tiwala, pero ang mga baka ko ay hindi pa lumalabas sa kulungan. 3 linggo pa bago pumasok sa merkado. Hindi ko pa kayo masasagot ngayon. Okay lang ba ito? Pagkalipas ng 3 linggo, sa araw na lumabas ang mga baka, pumunta kayo sa lugar. Magkakaroon tayo ng bukas na bidding. Kung sino ang magbigay ng pinakamataas na presyo, sa kanya mapupunta ang baka. Ha ha ha. Ginoong Carlos, nagpapa-auction ka yata. Sige. Ako si Laujo, maraming taon ng negosyante. Matatakot pa ba ako sa bidding? Pupunta ako pagkatapos ng 3 linggo. Sige, pumunta. Sino ang matatakot? Pwede. Magkita tayo pagkalipas ng 3 linggo. Diego. Kagagaling lang tumawag si Lauli mula sa palengke. Sabi niya na ang mga baka ni Carlos Castillo ay pinag-aagawan ng 3 malalaking pinuno. Ibinenta sa 23 bawat kalahating kilo. 23? Anong sabi mo? 23. 23. 3 pinuno ang nag-aagawan. 23. Ang akin ay walang bumibili kahit 8 piso. Ang kanya sa 23 ay may nag-aagawan pa. Bakit? Bakit? Mahigit 10 taon na akong nag-aalaga ng baka. Si Carlos Castillo, ilang buwan pa lang. Bakit ang kanyang baka ay nagkakahalaga ng 20 baskay? Bakit? Mga kababayan, magandang araw ngayon. Si Carlos Castillo ng ating baryo hindi naman bago sa inyo. Siya ang nag-umpisang mag-alaga ng baka sa Silangang Latian at nagpalaki ng pinakamagagandang baka sa buong probinsya. Ngayon magtatatag siya ng kooperatiba para sabay-sabay tayong mag-alaga ng baka at yumaman ng sama-sama. Ngayon pakinggan natin si Carlos na magpapaliwanag kung paano gagawin ang kooperatiba. Mga tito, mga tita, mga kapatid, alam kong marami sa inyo ang nag-iisip. Hindi ka pa nga yumaman, Carlos. Bakit mo kami dadalhin sa yaman? Tama iyan. Totoo namang hindi pa ako mayaman. Umpisa pa lang ang aking bakahan. Pero may isa akong bagay na masisiguro ko sa inyo. Ang aking mga baka ay ang pinakamaganda sa buong probinsya. Ang aking teknolohiya ay itinuro mismo ni Tekniko Su na pinakasyentipikong paraan. Ang aking pamilihan ay gustong-gusto ng malalaking negosyante sa syudad na pumipila para bumili.
Ang mga ito handang-handa kong ibahagi sa inyong lahat, Carlos. Ang ganda mo namang magsalita. Magkano ang babayaran para sumali sa kooperatiba at paano hatiin ang kita? Magandang tanong iyan. Hindi sa pilitan ang pagsali sa kooperatiba pwede kayong mamuhunan o hindi. Kung mag-i-invest kayo isang bahagi ay 1,000 piso hanggang 10 bahagi lang. Ang kooperatiba ay bibili ng mga dumalagang baka ng sama-sama magkakapareho ng pagkain, pare-pareho ng bakuna at sabay-sabay na pagbebenta sa katapusan ng taon hahatiin ang kita batay sa bahagi. Kung hindi kayo mag-i-invest, pwede kayong matuto ng teknolohiya, mag-alaga kayo sa inyo. Tuturuan namin kayo ng libre, walang kahit 1 piso. Pero kung lahat sa baryo ay mag-aalaga ng magagandang, baka magkakaroon tayo ng isang industriya, hindi na iisa o dalawa ang mga mamimili kundi 10. 20. Sa oras na iyon ang ating baryo ay magiging sa buong probinsya ang pinakamalaking producer ng dekalidad na karne ng baka. Ang presyo hindi iba ang magdedesisyon tayo ang magsasabi. Mga kababayan, ako si Sofia Cruz mula sa istasyon ng veterinaryo. Masasabi ko sa inyo ng may pananagutan, ang teknolohiya ng pag-aalaga ni Carlos Castillo ay handa na at maaaring kopyahin, basta susundin ninyo ang pamantayan. Ang kalidad ng baka ay hindi bababa sa maabot ang 2 antas ng marmol. 2 antas ng marmol, ang presyo sa merkado ay at 10 piso bawat kalahating kilo. Kumpara sa ordinaryong baka, mas mahal ng 3 hanggang 5 piso, bawat isang baka ay maaaring magbenta ng dagdag na 3,000 hanggang 5,000 piso. Totoo ba yan? Atomaton piso bawat kalahating kilo? Nag-aalaga ako ng 5 lokal na baka binibenta lang ng 2 piso bawat kalahating kilo. Buong taon, halos walang kita. Kung talagang makabenta ng atomatong piso, kaya kong kumita ng dagdag na 10,000 piso sa isang taon. Tiyo, sinasabi ko, gagawin ko, ang mga unang sasama sa akin, personal kong tuturuan sa inyong bahay. Gagabayan ko kayo ng isa-isa kapag maganda na ang baka. Ako ang bahala sa mga mamimili. Gagarantiya ko na bibilhin nila ito ng hindi bababa sa presyo ng merkado kung hindi ito mabenta ng 8 piso bawat kalahating kilo. Ang pagkakaiba, ako ang magbabayad. Ikaw ang magbabayad? Ano ang gagamitin mo? Ang sarili mong bakahan ay hindi pa kumikita. Ito ang kontrata ko sa kay Jose Ramos ng grupo ng supermarket ng lungsod. Baka na 3 antas na marmol 22 piso bawat kalahating kilo. 5 baka kabuo ang 110,000 piso. Nakapirma na ang kontrata, sa susunod na buwan ihahatid na. Hindi ako nangangako ng wala nagawa ko na ito. Carlos, sasali ako 10 shares, 10,000 piso. Naniniwala ako sa'yo. Sasali rin ako 5 shares. Hindi ako sasali, pero gusto kong matuto ng teknolohiya. Carlos, turuan mo ako. Sige. Itong batang ito talagang nagtagumpay. Nahanap ko na. Ito na. Mais 55 soybean meal, 20 bran 15 alfalfa meal, 8 probiotics, 2 puta. Ang dali lang pala. Itong lumang formula, pinalaki nito ang baka ng ganun kabilis. Probiotics. Ano ba ang probiotics? Bahala na. Kunan ko muna ng litrato. Uuwi na lang ako at pag-aaralan. Magnanakaw, may nagnakaw, tulong. Huliin ang magnanakaw, lumayas ka. Tito Benito, ano po ang nangyari? Sino ang pumasok? Si Diego Garcia. Si Diego Garcia yon. Binuksan niya ang kandado mo. Kumuha ng litrato gamit ang cellphone. Nakita ko siya. Siya iyon. Tito Benito, nasaktan po ba kayo? Ayos lang. Natumba lang ako. Carlos, tumawag ka na sa pulis. Nagnakaw si Diego. Hindi natin siya dapat pakawalan. Tito Benito, wag na po kayong tumawag ng pulis. Wala naman siyang ninakaw na importante. Paanong wala? Kinunan niya ng litrato ang formula mo. Yan ang pinaghirapan mo, Tito Benito. Ang formula na yon, luma na po. Tito Benito, nandito po ang totoong formula. Yung kinunan ni Diego ay experimental version noong nakaraang buwan. May problema yon kung gagamitin niya yon sa feed, ang mga baka niya magtatae. Sofia, tingnan mo itong lumang formula. Mais 55 soybean meal, 20 bran, 15 alfalfa meal, 8 probiotics 2. Itong proporsyon, ano ang problema? Masyadong mataas ang soybean meal, hindi kayang tunawin ng baka ang sobra. Yung sulat mo sa gilid. Sobrang soybean meal, huwag gamitin ng matagal. Hindi nakita ni Diego iyan. Litrato lang ng harap ang kinuha niya. Carlos, sinadya mo. Inilapag mo ang lumang formula sa mesa para nakawin niya. Mais 55 soybean meal, 20 bran 15 alfalfa meal, 8 probiotics 2. Walang espesyal sa proporsyon na ito. Bakit mas maganda resulta nito kaysa sa akin? Paano nangyari ito? Gamit ko talaga ang formula ni Carlos. Eksaktong-eksakto. Bakit maayos ang mga baka niya? Ang mga baka ko lahat may sakit. Diego, sabi ko na nga ba, hindi dapat magnakaw ng formula ng iba. Hindi ka nakinig.
Ngayon, ano nangyari? 11 na baka, lahat may sakit. Ano sabi ng veterinaryo? Rumen acidosis. Kailangan ng maraming pera para gamutin. Tumahimik ka, ano ang alam mo, walang problema ang formula. Tiyak na may problema sa sangkap ng feed. Ang mais na binili ko ay maaring inamag. Oo, siguradong inamag. Diego, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga bakang ito mo, hindi problema ng sangkap, problema ng formula. Ang proporsyon ng soybean meal sa feed mo ay masyadong mataas. Hindi kaya ng tiyan ng mga baka. Tatanungin kita, sino ang nagbigay sa iyo ng formulang ito? Ako. Ako mismo ang gumawa. Diego, huwag mo akong linlangin. Ang formula mo ay katulad ng ginamit ni Carlos noong nakaraang buwan. Eksaktong kapareho ng test formula na iyon. Ginamit mo ang ginamit ng iba na tinapon na formula? Tinapon niya, ninakaw ko ito na parang kayamanan. Siya, Sinadya niya, 3 na ang hindi na kaya. Payo ko, ialaga mo ng maaga para mabawasan ang pagkawala. Diego, tayo. Magsumbong sa pulis. Si Carlos ay sinasaktan tayo. Pulis? anong sumbong? Ang formula ay ninakaw ko. Arestuhin ko ba ang sarili ko? Carlos Castillo, ako, pumunta ako para humingi ng tawad. Sa mga nakaraan, ako ang may kasalanan. Ako, gusto ko sanang humingi ng tulong ang mga baka ko. Lahat sila ay may sakit. Sabi ng veterinaryo, hindi na sila maililigtas. Carlos, marunong ka sa teknolohiya. Ikaw, pwede mo bang tingnan? Tulungan mo akong iligtas sila. Pakiusap, luluhod ako kung kailangan. Carlos, dati, kami ang may mali. Hindi kami tao, ikaw ay mapagpatawad. Tulungan mo kami. Kung mamatay ang mga bakang iyon, wala na ang pamilya namin. Hindi namin mababayaran ang utang sa pabrika ng feed. Kukunin na ang bahay namin. Naalala mo ba? Noong kinuha ko ang lupang binaha. Dinala mo ang mga tao sa entrada ng baryo, tinukso mo ako, sinabi mong baliw ako. Noong bumibili ako ng baka sa palengke, inagaw mo ang supplier ko sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo. Noong inaayos ko ang lugar, pinutol mo ang aking plastik na pantakip, pinatuyo mo ang aking tubig. Noong malapit nang lumaki ang mga baka ko, nilason mo ang aking pagkain ng baka, noong katatapos lang ng kulungan ng baka ko. Sinunog mo ito sa gabi, mali ako, talagang mali ako Carlos. Pwede mo akong saktan o pagalitan, pakiusap dahil kamag-anak tayo, ako. Ako? Kamag-anak. Itinuring mo ba akong kamag-anak? Noong inaapi mo ako noon, naisip mo bang pinsan mo ako? Ngayon pumunta ka para manghingi. Hindi dahil alam mong mali ka, kundi dahil wala ka ng ibang malapitan kung bukas gumaling ang mga baka mo. Sasaktan mo pa rin ako. Mga taong katulad mo, hindi nagbabago kailanman. Carlos, hindi mo pwedeng hayaan silang mamatay, mga buhay iyon. Ang mga baka ko ay buhay din. Noong nilason ng asawa mo ang pagkain, naisip mo bang mga buhay din iyon? Carlos, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo pwedeng... Diego, anong gagawin mo? Sir Carlos Castillo, 1 buwan tayong hindi nagkita. Nagbago na naman ang iyong bakahan. Bagong kulungan ng baka, bagong bodega, bagong karatula. Mukhang malaking negosyo ito, 5 baka. Kabuang presyo 151 tate. Bawasan natin ang sobra. 152,000. Cash pwedeng bayaran ngayon. 25, baliw ka ba, Shauma? Nag-aalok ka ng 25, sige mag-aalok ako ng 2066 bawat kilo. Sir Carlos Castillo, ako si Wu, totoo ang sinasabi ko 26, mas mataas ng 1 piso kaysa kay Shauma. Sir Carlos Castillo, hindi ako makikipagbidahan sa iyo. Ito ang aking huling presyo 28 bawat kilo, 5 baka, kabuuang presyo 169 sa 400. Narito ang tseke. Maaari mo itong kunin ngayon at saka pipirma ako sa iyo ng 3 taong kontrata. Sa susunod na 3 taon, ang mga baka na aalagaan mo, lahat ay kukunin ko sa antas 4 na presyo, garantisadong presyo 25 ka. Susunod sa market price, tataas lang, hindi bababa. Carlos, 28 doble sa presyo ng merkado. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Sir Jose Ramos deal, 3 taong kontrata pipirma ako. Mabuti haha, Sir Carlos Castillo. Hinihintay ko lang ang sinabi mo, ikarga na. Diego. Summons mula sa korte, idinimanda tayo ng pabrika ng feed. Lunes ng susunod na linggo ang hearing. Kung hearing, wala na naman tayong pera. Bahala na. Diego, pwede bang magpakatatag ka? Tingnan mo si Carlos, mag-example ka. Ang kanyang mga baka ay ilalabas ngayon. 3 malalaking negosyante ang nag-aagawan bumili na benta sa 28 bawat kilo. Tayo?
Tatlo sa ating mga baka ang namatay. Ang natitira ay hindi rin maibenta. Naisip mo ba kung ano ang gagawin? Carlos, pwede bang huwag mong banggitin si Carlos? Sofia, itong cheque itago mo. Bakit mo ibinigay sa akin? Dahil ito ang pera mo, kung wala ka, wala ang mga bakang ito. Kung wala ka, maaaring nasa saputikan pa rin ako noon. Itong pera una, ibabalik ang 30,000 mo. Pangalawa, ang iyong bahagi pangatlo. Carlos, huwag mong masyadong pakialaman ang bilang. Sabi ko, ako ang iyong kasosyo, ang pera ng magkasosyo, hindi dapat paghiwalayin. Sige. Hindi paghiwalayin. Carlos Castillo. Organic beef ng Sofia Cruz brand. Ang brand name na ito ay iyo, pangalan ng asawa mo ba? Hindi asawa, kasosyo. Ang beef ng brand na ito, mula sa reseta ng pagkain hanggang sa teknolohiya sa pag-aalaga, siya ang nag-develop. Angkop na gamitin ang pangalan niya. Ang pagpaparehistro ng trademark ay nangangailangan ng 7 araw ng trabaho para sa pagsusuri. May maliit na problema. Ang dalawang salitang Sofia Cruz, kung gagamitin bilang brand name, kailangan ng personal na lagda at pahintulot ni Sofia Cruz. Narito ba si Sofia Cruz? Ako si Sofia Cruz, binibigyan ko ng pahintulot. Carlos, ang beef ninyo ay nag-test sell ng 20 boxes kahapon. Wala pang 2 oras, naubos na. Maganda ang feedback ng mga customer. Sabi nila malambot ang karne, may lasa ng baka. Hindi tulad ng ibang beef sa merkado na matigas. Ngayon ay opisyal na ilalagay sa shelf. Inilagay ko kayo sa pinakamagandang pwesto sa fresh section, katabi ng imported beef. Para maikumpara. Carlos, naisip ba ninyo na magkaroon ng sampling activity para matikman ng mga customer on the spot? Maraming customer ang may prejudice sa local beef. Akala nila mas maganda ang imported. Ang kalidad ninyo kapag natikman, tiyak bibilhin. Martin Lim, handa na kami. Pwedeng mag-sampling ngayon. Anak, anong beef ito? Ang bango. Ate, ito ay local na organic beef namin. Ang baka ay pinalaki sa alfalfa at probiotics. Walang antibiotics, walang hormones. Tikman nyo, libre. Ay, ang lambot ng beef na ito. Hindi tulad ng binibili ko dati. Ang tagal nguyain, hindi lumalambot. Magkano ito per kilo? Ate, Ribeye 68 per kilo, sirloin 58, brisket 48. Ngayon ay grand opening. Bumili ng 100, libreng isang box ng beef bone soup mix. Mas mahal kaysa sa ordinaryo. Medyo mahal, pero iba ang kalidad. Ate, itong natikman nyo ay A4 level na marbled beef. Hindi umaabot sa ganitong level ang ordinaryong beef. Bumili kayo ng 1 kilo para matikman ng pamilya. Kung maganda, bumalik kayo. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado ang restock. Garantisadong sariwa. Sige, para sa anak ko, sak na kilo ng ribeye. Ate, halika, brisket. Ate, ang brisket ay angkop sa braised. Ang ribeye ay pwedeng iprito o i-hot pot. Susulatan ko kayo ng recipe. Sundin nyo lang. Si Carlos Castillo ay hindi basta-basta. Unang pasok sa supermarket, alam na mag-sampling. Ang brand na ito ay magtatagumpay. Sa bilis na ito, sa susunod na linggo, makakapasok na sa pangalawang supermarket. Sa susunod na buwan, sa supermarket ng lungsod. Sa katapusan ng taon, sa probinsya. Carlos, alam mo ba, 1 taon na ang nakaraan, nasa ranch ni Diego Garcia, nagpapakain ng baka. Makalipas ang 1 taon, ang beef mo ay nasa supermarket. 1 kilo ay 68. Nagtagumpay ka. Diego Garcia, lumabas ka. Alam kong nasa bahay ka. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag ngayon. Rafael Aquino, nandito ka na pala. Maupo ka, timpla kita ng tsa. Diego, may utang ka sa amin sa pabrika. Lampas na ng 3 buwan. Kasama ang interes. O itiyo 300 piso. Ngayon, sabihin mo sa akin, kailan mo babayaran? Rafael, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Hindi ko pa naibebenta ang mga baka ko. Kapag naibenta ko na, Babayaran kita agad. Ang mga baka mo, ilang baka ang kaya mong ibenta? Tiningnan ko na, payat na payat, halos wala ng balahibo. Kahit 8 piso kada kilo walang bibili. Ano ang pambayad mo? Diego, hindi ako pumarito para makipag-usap. Ito ang desisyon ng korte. Utang mo sa pabrika. Nagdesisyon na ang korte. Kailangan mong bayaran sa loob ng 15 araw. Kung hindi, ipapatupad. Ang bahay mo, ang iyong bakahan, lahat ng ari-arian mo, sasamsam at ibebenta sa subasta. Rafael, Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Mababayaran ko. Rafael, maawa ka naman. Hindi naman kami hindi magbabayad. Wala na talaga kaming pera. Bigyan niyo pa kami ng ilang buwan. Mag-iisip kami ng paraan. Diego, binigyan na kita ng 3 buwang palugit. 3 buwan na ang nakalipas, sinabi mong babayaran kapag naibenta ang baka. Ngayon hindi mo pa naibebenta, paano ako maghihintay ulit? bahay, bakahan. Wala na lahat. Wala na lahat. Diego, magsalita ka naman. Mag-isip ka ng paraan. Hindi pwedeng nakaupo ka lang dito at maghintay. Paraan. May paraan pa ba ako? Naisip ko na lahat ng paraan. Tanggapin na lang, tanggapin na. Bakit ba napangasawa ko ang isang walang kwenta? Saan ka pupunta? Diego, alis na ako. Uuwi ako sa amin.
Mauna ka na. Anong sinabi mo? Elena, huwag kang umalis. Kung aalis ka, anong gagawin ko? Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Noong nakaraang buwan, ang kooperatiba ay may kabuuang benta na 438,000 piso. Ibawas ang mga gastos, netong kita ay 126,000 piso. Mamaya, maghahati-hati tayo ayon sa shares. Carlos, susunod ako sa iyo. Mas maganda ito kaysa sa pagsasaka. Kumita kami ng sobrang 10,000 piso ngayong taon. Carlos, gusto rin naming sumali sa kooperatiba. Kailan tayo pwedeng magdagdag ng puhunan? Huwag kayong mag-alala mga kababayan. Sa susunod na buwan, ang kooperatiba ay magbubukas ng ikalawang round ng pamumuhunan. Maaaring magpatala pagkatapos ng pulong ngayon. At may isa pang magandang balita. Sa susunod na linggo, ang Sofia Cruz Baka brand ay papasok sa 3 supermarket sa lungsod. Lumawak ang aming merkado mula sa bayan patungo sa lungsod. Bakit nandito si Diego Garcia? Hindi ba siya nagtatago sa bahay at hindi lumalabas? Balita ko tumakas ang asawa niya at saka kukumpiskahin na ang bahay niya. Ang kanyang ranso ng baka ay nalugi na rin. Wala na siyang pag-asa, no? Carlos, mali ako. Talagang mali ako. Lahat ng nagawa ko dati ay kasalanan ko. Luluhod ako sa iyo. Magpapatira pa ako sa iyo. Pakiusap, tanggapin mo ako. Payagan mo akong sumali sa kooperatiba. Hindi ako hihingi ng dibidendo. Bigyan mo lang ako ng makakain. Diego. Naalala mo ba? 3 taon na ang nakalipas, nagtrabaho ka sa rancho ng baka ng 3 taon. Sa huli, binigyan mo ako ng 50,000 piso at pinaalis ako. Naalala mo ba? Noong nag-arkila ako ng latian na lupa, pinagtawanan mo ako kasama ang buong nayon. At nilason mo ang aking mga baka. Sinunog mo ang aking kulungan ng baka. Inagaw mo ang aking mga supply. Diego, bawat ginawa mo naaalala ko. Hindi ako santo. Hindi kita patatawarin. Ngayong araw pumunta ka para humingi ng awa. Hindi dahil alam mong mali ka, kundi dahil wala ka ng pag-asa. Ang mga taong tulad mo ay hindi nagbabago. Diego, umalis ka na. Huwag ka nang magpahiya dito. Sofia, hulaan mo, 3 buwan na ang nakakaraan. Ano ang itsura ng lugar na ito? Isang putikan, lugar na hindi man lang pinupuntahan ng mga asong gala. Noong mga panahong iyon, may dala akong 50,000 piso. Nakatayo ako sa putik na iyon. Tinawanan ako ng lahat. Magkano na kaya ang halaga ng lupaing ito ngayon? Hindi bababa sa 3 milyon. Ang lupa lang ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Dagdag pa ang mga gusali, kagamitan at mga baka. Ang halaga ng iyong ari-arian ay lampas na sa 5 milyon. Hindi lang ito aking ari-arian, ito ay atin. Carlos, huwag kang laging magsabi ng mga ganyan. Ako, Sofia, totoo ang sinasabi ko. Kung wala ka, wala ang lahat ng ito ngayon. Ikaw ang aking kasosyo, hindi empleyado. Diyos ko! Carlos, ito ba ay ranso o parke? Ang ganda-ganda naman nito. Ang sahig na ito ay mas malinis pa kaysa sa sala namin. Mas komportable pa ang mga baka dito kaysa sa mga tao. Mga kaibigan, ngayon inanyayahan ko kayo hindi lang para maglibot. May isa pa akong anunsyo. Ang ikalawang yugto ng rancho ay magsisimula sa susunod na buwan. Kailangan nating kumuha ng 30 manggagawa. Unahin natin ang mga miyembro ng kooperatiba. Ang sahod ay hindi bababa sa antas ng bayan. May SSS, PhilHealth at iba pang benepisyo. Mabuti. Carlos, ang 2 kong anak na lalaki ay nagtatrabaho sa labas ng bayan. Ilang beses lang sila umuwi sa isang taon. Ang kinikita nila ay hindi sapat para sa upa. Pwede ba silang umuwi at magtrabaho para sa'yo? Pwede, pauwiin na natin sila. Kahit gaano pa kaganda sa labas, mas maganda pa rin ang tahanan. Carlos, ang anak ko na babae ay graduate ngayong taon. Ang kurso niya ay accounting. Pwede ba siyang magtrabaho sa kumpanya mo? Ipadala niya ang kanyang resume sa email ng kumpanya. Si Sofia ang mag-aayos ng interview. 30 manggagawa. SSS, PhilHealth at iba pa. Carlos, yumaman ka na talaga. Diego, bakit nakaupo ka pa dito? Hindi ka ba titingin? Ang bagong rancho ni Carlos ay napakaganda. Para saan ako pupunta? Para pagtawanan lang ako? Oy Diego, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung hindi mo pininsala si Carlos nung una, ikaw sana ay isa ng founding member ng kooperatiba. Carlos, ikaw ang pinili ng munisipyo na dumalo. Sabi nila, napaka-inspiring ng iyong kwento. Kailangan mong pumunta. Sige, ipakita mo sa buong bayan na sa Barangay Castillo ay may isang taong tulad mo. Isang beses lang magnanakaw. Sapat na ang isang pagnanakaw. Sapat na para mabuhay ako ng ilang buwan. Carlos, ako ang nag-install ng alarm mo, alam mo ba? Nakalimutan mo, yung sira sinadya kong i-install. Noon na naisip ko na, baka magamit ko balang araw. Alin ang pinakamahal? Yun, yung pinakamalaki. Ang snowflake beef, 68 pesos isang kalahating kilo. Isang baka makakakuha ka ng ilang 10,000. Huwag sumigaw.
Huwag kumilos, itaas ang kamay. Diego, ikaw pala, baliw ka ba? Nagnakaw ka ng baka? Ako, hindi magnanakaw. Hihiram lang ako ng isa-isa lang. Ibabalik ko. Kumusta istasyon ng pulisya, ranchang Eco Park ng Sofia Cruz? Nahuli ang isang magnanakaw ng baka. Nasakmal na namin ang tao. Pumunta kayo agad. Ipasa na natin siya sa mga otoridad. Hayaan silang magdesisyon kung ano ang gagawin. Ang akusado na si Diego Garcia ay nagkasala ng paglason. Nasentensyahan ng isang taong pagkakakulong. Nagkasala ng panununog. Nasentensyahan ng 3 taong pagkakakulong. Nagkasala ng pagnanakaw. Nasentensyahan ng 6 na buwang pagkakakulong. Nagkasala ng pagsira sa produksyon at operasyon ng negosyo. Nasentensyahan ng 1 taong pagkakakulong. Pinagsamang parusa para sa maraming krimen. Pinagsamang sentensya na 4 na taon at 6 na buwan. 4.5 taon. Si Diego, bagsak na talaga siya ngayon. Noong una siyang naglason at nagsunog, bakit hindi niya naisip ang araw na ito? Ang batang ito simula bata pa, puro problema na, hindi inaasahan na darating sa ganitong punto. Inuutusan ng akusadong si Diego Garcia na sa loob ng 3 taon pagkatapos ng kanyang paglaya, bayaran ng buo ang biktimang si Carlos Castillo. Pumasok ka at magbago ng mabuti. Paglabas mo, magsimula ng bagong buhay. Carlos, pakisabi kay Elena Fernandez para sa akin. Sige, sabihin mo na humihingi ako ng tawad sa kanya. Carlos, si Diego ay nasentensyahan na. Nasentensyahan ng 4.5 taon. Buti nga, dapat makulong ang mga ganyang tao. Tara, umuwi na tayo sa ranso. Hinihintay pa ng mga baka ang pakainin. Sofia. Pagbalik natin, may gusto akong gawin. Ano yon? Gusto kong bilhin ang ranso ng mga baka ni Diego na lupa. Gawing training center ng kooperatiba, libreng turuan ang mga kabataan ng teknolohiya sa pag-aalaga ng baka. Carlos, talaga namang ikaw ay isang taong hindi mo inaasahan. Ngayon tawagin natin ang unang pwesto sa seremonya ng Parangal Korporasyon ng Sofia Cruz na ekolohikal na pagpapastol, tagapangulo. Kooperatiba ng ekolohikal na pag-aalaga ng hayop ng Barangay Castillo, tagapangulo Carlos Castillo, pumunta sa entablado para tumanggap ng parangal. Si Carlos Castillo ay isa sa ating lungsod na huwarang kabataang nagbalik sa kanayunan. Tinalikuran niya ang trabaho sa lungsod at bumalik sa kanayunan. Sa isang abandonadong latian, nagsimula siya mula sa wala. Itinayo niya ang pinakamalaki sa lungsod na ekolohikal na pag-aalaga ng hayop na pasilidad. Hindi lang siya yumaman kundi tinulungan din niya ang buong barangay. Mahigit 100 pamilya ang yumaman kasama niya. Ang kanyang mga nagawa ay dapat tularan ng bawat isa sa atin. Salamat po, Mayor. Salamat po sa lahat ng mga pinuno. Salamat po sa lahat ng tumulong sa akin. 3 taon na ang nakalipas, isa akong tagapag-alaga ng baka. Ngayon, isa pa rin akong nag-aalaga ng baka. Ang pagkakaiba ay 3 taon na ang nakalipas, inaalagaan ko ang baka ng iba. Ngayon, inaalagaan ko ang sarili kong baka. Gusto kong sabihin sa lahat ng kabataang nagnanais magsimula ng negosyo, isang bagay, huwag kayong matakot na mababa ang simula. Huwag kayong matakot na pagtawanan kayo ng iba, basta't handa kayong magtrabaho. Sa basang lupa, may tumutubong ginto. Sikat ka na ngayon, kailangan mo nang magsuot ng shades paglabas. Huwag kang magbiro, isa lang akong nag-aalaga ng baka. Hindi ka lang nag-aalaga ng baka, ikaw ang nagbago ng isang buong barangay. Sir Carlos Castillo, may magandang balita ako sa iyo. Ang pinakamalaking grupo ng supermarket sa lungsod ay interesado sa iyong karne ng baka. Gusto nilang pumirma ng exclusive supply contract sa iyo. Kailangan nila ng 500 ulo bawat taon. Kukunin mo ba? Kukunin ko, pero may isa akong kondisyon. Sa kontrata, dapat nakasaad ang Sofia Cruz Baka brand na sa packaging, dapat nakalagay ang pinagmulan na Barangay Castillo. Sir Carlos Castillo, parang gusto mong sumikat ang barangay ninyo. Sige, tutulungan kitang makipag-usap. Sofia, ang ating mga baka ay papasok na sa lungsod. Ma, ano ba talaga ang ginagawa nyo? Ang misteryoso naman. Huwag nang magtanong, malalaman mo rin pagdating doon. Carlos, ikaw, ano ito? Sofia, matagal ko nang iniisip kung ano ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Inisip kong maraming sasabihin, kung paano mo ako tinulungan, kung paano nung pinakamahirap na pagkakataon, iniahon mo ako. Kung paano mo ako sinamahan sa 3 taon na ito. Pero naisabi ko na lahat iyon dati. Ngayon, isa lang gustong sabihin, Sofia. Pakasalan mo ako, hayaan mong alagaan kita habang buhay. Hindi dahil tinulungan mo ako, hindi dahil kasosyo kita, kundi dahil mahal kita. Sofia, alam kong hindi ako ang pinakamabuting lalaki. Hindi ako nakapagkolehiyo. Wala akong bahay, walang sasakyan. Isang ranso lang ng baka at mga baka ang meron ako.
Pero masisiguro ko, nagagamitin ko ang buong puso ko para maging mabuti sa iyo, 1,000 beses na mas mabuti kaysa sa mga baka. Inihambing mo na naman ako sa baka. Sofia, pakasalan mo ako. Sofia, sagutin mo siya. Sagutin mo siya, sagutin mo siya. Sofia, mabait ang lalaking ito. Huwag ka nang mag-alinlangan. Oo. Sofia, salamat. Salamat sa pagdating sa aking buhay. Carlos, salamat. Salamat sa pagpapapaniwala sa akin. Ang mga mababait ay hindi nagkukulang sa swerte.